live recording muna tayo kasi gusto ko malaman ito. Ganito yung setup ko ngayon. Meron akong step up dito, tsaka yung 4S medyo maagal yung 18650, tapos dito yung sa voltage controller. Kanina pa tong 10 volts na to, so tumataas siya pag matingkad. So dahil nagpapakita lang naman yung araw sandali, kasi kapag matingkad yung araw mga kaibigan, umaabot to ng 15. So pumapalo pa agad siya ng mataas. Hindi ko alam kung bakit gano'n kasi unbalanced pa to. So kaya to may step up dito mga kaibigan, para kapag low voltage na tong 4S ko, itong step up na to, kung anong voltage ang sinet mo, kunwari 14.8 pa rin ang output, ito kahit mag 11 volts nasusustain niya yung power papunta rito dahil nga sa battery pack ito at power station. Siyempre nahihirapan pa rin yung step up na module na to. So ito kasi umiinit to kapag mababa na yung voltahe nito, pinipilit ka talaga i-sustain. So ang gagawin, kasi napupuno naman siya, kanina kasi 13 volts to na umaga. Ngayon kasi ang oras tignan natin, 11:26. Okay, magdadalawang oras na yata ito So hindi ko na ginamit yung inverter, tinabi ko na kasi matakaw talaga sa kuryente yun. Napupulpos na yung power ng 8650. So ngayon, ang solusyon sa ngayon lang to na gumamit ng step up. Yan. Ito lang siya. So may i-update ko kayo mga kaibigan kung kamusta na charging natin sa 20 watts lang nung gamit ko na. Ayan mga kaibigan, welcome back sa aking YouTube channel. So ito na yung part 2 ng add more capacity. Part 2 na to. Sige, simulan na natin kaagad. So tinignan ko yung ampere papunta dun sa power station. So 0.95 lang siya. Ayan, ito yung una kong ginawa, parang ewan lang. So prototype sinubukan ko, and eventually hindi gaano efficient yung pagkakagawa ko rito, so binago ko siya. Then ito, nag solar charging ako ng umaga. Medyo makulimlim pa nga ito so sinacharge ko yung yung external na battery pack para dun sa lithium-ion phosphate kong power station. Yung matingkad na yung sikat ng araw mga kaibigan, konti-konti siyang umaangat na nakakonect siya dyan sa external battery pack. Yan, papunta dyan sa step up module. Yan, tapos habang charge tong power station. So yung power station na yung 12 amps lang yun, o kaya 10 amps. Ayan ang tigad ng araw. So yan ang ginagawa ko ngayon. Susubukan ko talaga. So binili kong ito mga kaibigan. Ating battery is 14.2. So nag-steady na siya dyan na 14.2 kahit na wala na yung araw. Yung kanina kasi matingkad, ngayon wala na. So dito, yan, kanina pa tong dalawang magpartner na ilaw na to.
Sila lang talaga nakasimple. Siguro kapag nagbabalance o nagbabawas na voltage to, umiilaw siya. Nag-ooperate lang to tong LED light na to kapag siyempre sobra yung voltage o kaya mababa masyado. So yung isa nakatahimik, ibig sabihin may grupo rito na okay. Ito pa rin yung ating step up. Dito yung galing eh. Wala kasi akong extra eh. So 14.6 pagkabukas ko. So puno na yan mga kaibigan. So time check tayo. So kaninang mga 9 yata, 9 to 12, bilis na niya na puno habang nakasuporta yung solar panel. So yan, natanggal ko siya mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. Ang totoong 100% kasi ng lithium ion phosphate is 13.8. So itong 14.5 o kaya 14.6 ano na lang yun, low charge. Okay, ipapakita ko yung chart dito banda katabi. Okay, ayan, ang tikat na focus. So napansin niyo yung 14.2. So kanina 14.5 yan. So low charge kasi kaya bababa yan hanggang 13.8. So pag 13.8 na yan, steady na yun. Tapos ito, yun, tatlo na sila. Galing ng BMS, no? May indicator light siya pa. Pwede siya sa mga transparent na ano eh, ganito mga kaibigan. Ganyan. Tapos marami kang ganyan. Para yung ano eh, yung disco light dyan eh. Parang professional looking yung power station kapag ganito eh. Kasi nagkikislap-kislap yan pag nagdi-discharge ko tsaka nagre-recharge. Lalang. So yan mga kaibigan. So medyo success. Medyo. So tignan pa natin mga ilang araw kung success ba talaga. Kasi unbalanced yung battery. So subukan ko kaya ay siyempre pantay-pantay yung mga to. Oras pala natin is 2:30 ng hapon. So yung solar charge controller, yung solar panel na 20 watts still nagkakarga pa rin dito. Pero yung itsura niya ngayon mga kaibigan. Yan, ganyan. Ganyan yung style niya ngayon. Tapos habang naka-charge siya, yung step up, naka-connect siya doon, pupunta rito. Yan, tapos output naman naka-charge siya. So small lang na load. Yan, tapos yan nga pala mga kaibigan dito yan. So gamit ko sa kuryente. Ito yung ginamit ko pambalot. Pag-uusapan natin yan mamaya.
Ngayon, alas 5 na mga kaibigan. So dito sa clip na to i-charge ko yung power station gamit to. So fully charge naman to sa buong maghapon. Ayan o, 13.2 ang voltage ng external battery pack. So i-charge ko yung power station ko na yan. Ayan. I-steady ko yung voltage niya. So pagkalipas ng 30 minutes sa pag-recharge nun nung power station, mag-charge muna ako ng cellphone. At syempre gagamitin ko pala para ma-recharge yung cellphone ko is yung external na battery pack. Yan o, yun, nakakabit yung charger dun. So dito ako kukuha. Ito naman malapit na mapuno yung aking cellphone 10.8 lagpas na sa recommended na cut off voltage nya. So dapat mga 11.5 lang So lobat na So ngayon ang gagawin ko is wall charge muna ako. Siguro yung wall charging ko dito is lang, mga 2 hours lang. Maliit pa lang kasi itong external na battery pack na ginawa ko. So gagawa pa ako ng maraming yan. Kasi mabilis naman siya mapuno diba? Tapos gawa na lang ako ng maraming yan. Magkakaiwa-iwalay sila. Yan o. So testingin ko muna dyan yung voltage na lumalabas. Baka kasi sumobra. Yung multimeter ko kawawa ng sira na. So 14.9 yan yung lumalabas. So ano ko to, i-adjust ko. By the way nga pala mga kaibigan, pwede ko to i-adjust hanggang 16 volts. Pero ang gagawin ko dito is 15.1 lang. Yan na yung maximum. Kasi ano yan 18650 yan So ang gawin nyo mga kaibigan 4.2 times sa 4, mga 16.8 yun. So ginawa ko ng 15. Kasi yung BMS niya baka kasi masira. Kasi hanggang 14.8 lang yung active balancer natin. So mahirap na. Ayan. At ito, charging na siya. So pumalo ka agad siya na 13.3. Kanina is below 10.8 siya. Diba? Lobat na lobat. Yan. So kailangan ko pa rin ng grid kasi kulang pa to kulang pa yung battery. Dito mga kaibigan ang oras nito is alas 8. So tinanggal ko na sa pagka charge itong external battery. Charge ko na rin yun.
So ngayon, titignan natin yung oras dito ha. Yun o, 8:28. So nag-recharge pa ako nyan. Tapos itong pinagre-record ko, chinarge ko rin. So yan, nakapatay siya ngayon. Yan. So gumamit pa rin ako ng grid kasi yun, konti, isa pa lang yan. Tsaka mabilis mag-drain. Mga kaibigan, dito ko na puputulin tong video. Huling clip na to kasi mahaba-haba na pala tong part 2. So ngayon, puno yung expansion battery. So puno rin yung lithium-ion phosphate na power station. Ang gagawin ko, habang may charge to, i-charge ko yung power station. Tapos magdi-discharge ako sa power station. Ganun lang gagawin ko rito. So ang masasabi ko mga kaibigan is ang hirap niyang gawa na expansion battery. Dapat kasi mas mataas yung voltage niya, tapos i-step down mo, tapos ayon dun sa battery voltage niya. So napakahirap ng ganito, pero nakuha ko rin kahit pa paano. So yung 18650 natin na 4S, so 16.8 yun. So naka 14.8 lang siya. Yun lang. Tapos mga kaibigan, solid na yung niya, solid siya. So wag lang malobat talaga yung power station kasi ang bilis yung madrain. Kasi hahatakin ng drain na battery yung puno. Ganun lang nangyayari dito. So ngayon is okay naman siya, habang puno yung expansion battery, puno rin yung power station, tapos magde-drain ka sa power station, mas okay na yung ganun. Na-extend niya yung haba ng gamit. So mga kaibigan, gagawa pa ako ng part 3 nito kasi sa buong week na to ipapabalance ko masyado tong 8650 kasi hindi siya balance. Ayan, maraming salamat sa inyong mga kaibigan.